Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si Johnny De Bagger, ang inyong babang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong nasipa na Undersecretary ng Department of Education, si Epimaco Densing. Bakit ho? Kasi po nabuking nito ni Johnny Pimentel ang kanyang modus. And take note, kung napapansin ninyo, kanyang patch ay DILG. Dati po siyang tauhan ni Digong sa DILG. Okay? At bukod pa ron, may mga iba pang posisyon itong nahawakan eh. Napansin ko sa YouTube, sa Google kanina. So nasabihan ho ito talagang harap-harapan ni Johnny Pimentel ang napaka-corrupt dito. Ito kayo sinasabi ko eh. Kapag kayo napagbigyan ng bagong administrasyon ng trabaho, pagsilbihan ninyo na ang loyalty nyo wala sa dati nyong amo. Okay? Wala ang loyalty nyo sa kwarta. O, kung dati loyalty nyo nasa pera, nagpalit ng administrasyon, mas lalo kayong dapat nakabahan. Di ba? O, tingnan nyo yung diskurso nilang dalawa. September 30, 2024. Bakit po kayo umalis sa DepEd, Mr. Densing? With the intention of running for public office, Your Honor. Hindi ba kayo tinanggal sa DepEd? Hindi po. Because from what I gathered, Hindi daw you were made to submit a courtesy resignation. Opo, ahead. Yes, you did. And your courtesy resignation was accepted. Tama po yan. It was short of saying, a courteous way of saying Oh, that you and are out so- of DepEd. Actually, from the information that I got, nakiusap ka pa na ma-retain dun sa DepEd. No, But hindi the po. administration did not allow it. But anyway, Yusek Densing, may I remind you to please address the chair? I apologize, Mr. Okay, thank you. anyway, that is another matter. Kailan po kayo na-appoint sa DepEd, Mr. Densing? Effective, yung document is July 18, 2022, and I acted as Chief of Staff until December 31, 2022. July 18, 2022 to September 30, 2024. Apa. So yung first appointment mo, pagpasok mo sa DepEd, anong binigay na position sa iyo? Until December 31, Chief of Staff muna po ako. Dahil ina-arrange pa yung mga bagong appointees at the time. I was the first appointee at the time, Your Honor. No, when you entered July 18, were you appointed as Chief of Staff, Undersecretary? Undersecretary, Chief of Staff, yes. Undersecretary. Chief of Staff, yes. Undersecretary for what? Chief of Staff. So concurrent yun, Undersecretary and Chief of Staff. Tama po. That was the first position. You served then as Chief of Staff of Vice President. Tama po yan, as of December 31. So sabay kayong pumasok. Ahead lang ba siya? By July 1 po siya. Ako July 18 officially. Aside from the DepEd portfolio, ano pang government service na napasukan mo na? Prior to DepEd, I was DILG Undersecretary. From what year? From 2018 to 2022, and I entered the DILG as Assistant Secretary for Plans and Programs from 2016 to 2018. Prior to the ILG appointment. I was from the private sector, Your Honor. So in short, as a government public servant, you only served as DILG Assistant Secretary and DepEd Undersecretary. Tama po yan. 8 years in total, Your Honor. Aside from being a Chief of Staff, ano pa bang ang designation sa inyo? Nung first 6 months po, in office, yun lang po. Then when the Matatag agenda was formulated, the form reform areas included infrastructure. So by January 31, during the basic education report, I was announced to take care of the infrastructure strand, newly created, Your Honor. So what does that cover? You were in charge of the school infrastructure and facilities. Tama po yan. Is this a division or the department? Or a program? Ano bang ibig sabihin nitong It's a school? strand, Your Honor, like the curriculum and teaching strand, like the administration strand. So it's a policy level position, Your Honor. So what covers? Anong mandato mo dito sa school infrastructure and facilities? It's to create policy on how infrastructure should be made, creating the long-term strategic direction. Nagkaroon kami ng comprehensive school infrastructure development plan for 2030. Then coordination with DPWH because the implementer of the new construction of DepEd is DPWH, not DepEd. Were you involved in the procurement of the school buildings? Okay. So rito sabi niya, ang paggagawa, yung pagtatayo ng mga school buildings ay nasa kamay po ng DPWH. Okay? So walang kinalaman ang DepEd. Dito naman po ngayon siya bibirahin sa kanyang modus. No, Your Honor. But you were in charge of the allocation of the budget of the school buildings. The identification, Your Honor. We have a committee to do that. And ikaw ang in charge. And we have the last mile school, electrification, water systems, and implemented by the division offices. So if you started in 2022, in short, you handled the budget for 2023 and also for 2024, hindi po ba? For the school buildings? For the 2023 po, hindi po. The school buildings was under the administration strand. So I only took over 2023. What was the budget? What was the budget of the 2023 school building program? The original budget was 5.9 billion. Yun po ang nasa NEP.
And it That was for 2023. 23 po. Ito yung i-explain ko yung original po, 5.9 billion sa NEP. It was only limited to 5th and 6th class municipality. Then pagdating po ng paglabas po ng JA, nadagdagan po ng 9.7 billion. So a total of 15.6 billion 2023 JA. For 2024. 2024 sa NEP po is 19.7. By when the GAA came out, it became 24.7 billion for 2024. So covered din ng SIF yung Basic Education Facilities Fund programs, hindi po ba? Opo, tama po yun. So under din sa iyo yun, Ang alin po yung? yung BEFF, the Opo. Basic Education When you say Facilities BFF, that's the Programs. total infrastructure program. But there is a discrepancy. And sabi mo kanina, 19.7 Huli. billion ang allocated. NEP. Huli. But it states here that in the 2023 GAA, the amount of 23,417,897 pesos was appropriated in the GAA for 2023. Your Honor, that's BFF. So that includes new construction, which is 15.6 billion, my electrification, my water system, my repairs around 4.9 billion, and I think last file school. So a total of 23 billion, Your Honor. So you were the one in charge for the identification. Tama po yun. Mhm. Aside from the identification, ano pa ba ang mandato mo as an undersecretary? What exactly is your designation? Undersecretary for what? For operations, for administration? Starting 2023, Undersecretary for School Infrastructure and Facilities, starting 2023. So sakop mo nga lahat ng mga school buildings. Tama po, tama po. Okay. So you were the Yari ones who na yun. decided sinong bibigyan ng school buildings kasi sabi mo kanina, ikaw ang nag-identify. So you were the ones, kasi ang proseso po niyan, nagpapadala yung mga school superintendent division or rather the schools division in each district or in each province. They have proposals for the repair, for the construction, and it goes to your office. And then ikaw ang nag-identify sinong popondohan. Dahil hindi naman pwedeng pondohan lahat, hindi po ba? Tama po, tama po. Correct. Pero for this purpose, Your Honor, I made sure that it is equitably allocated. That's why in August 4, 2023, we created a National Technical Working Group composed of 4 area managers, members of Education Facilities Division, merong operations strand na outsider sa SIF strand para ho fair ang allocation and based on needs. And there's a criteria. The criteria is 70% should be allocated to those which are in makeshifts, yung talagang walang classroom from the very beginning, and 30% allocated dun sa may shortage, kagaya ng 2 shifts, 3 shifts, yung po, shortage po yun. So nakafocus Mr. po Chair, dun. merong committee na nagde-decide Tama po yun. kung sinong bibigyan ng allocation Opo. based on the proposed list of the divisions. Hindi Tama po po. ba? We assume na validated na rin siya. So in short, ikaw talaga ang nagde-decide kung sinong binibigyan. Once na nagawa na listahan ng yung komite, I just accept it at is because I assume that they follow the criteria that we set. But I think you're the one who is really deciding because Really? if I recall, during the budget hearing, Mr. Chair, for 2023, ang pinadala po ni Mr. Dinsing during the party consultations, pinadala ng DepEd during the party consultations, if you remember, for every budget hearings, before the pre-plenary budget hearings, may pinapadala po ng mga representative, in most cases is the secretary. I recall in 2023, during the budget deliberations, kayong pinadala na regarding sa mga school buildings. Tama po yun. I remember that was I think 3rd week of August 21 or 22. Tapos at that time, tapos na po yung listahan na ginawa ng National Technical Working Group. I think the list was supposed to be around 15.1 billion. Yun po ang pinresent namin sa consultation. So in short, you really have a big role. You have the big role in identifying and allocating funds for the different divisions with regards to school buildings. Hindi po ba? Tama po, tama po. Ngayon, ang tanong ko, in the 2024 budget or the National Expenditure Program, there was an allocation for Surigao del Sur. In fact, 2 districts. One in the amount of 103 million pesos. Yun na. Dito na niya mababanggit ngayon yung personal experience niya dito kay Dinsing. Okay? Na may inipit. May inipit ito na budget na dapat sana nga nagamit sa pagpapagawa ng sali. Nagkakahalaga ito ng dito, may babanggitin ni Johnny, hindi ko na ilista pero malaking halaga. Tapos humihingi siya ng 18%. Now, maalala ko lang, sabi nga ako ng mga narrative nga rito ng mga DDS ay dito. Kaya walang napapagawa ng mga schools ganyan
di ba na-booking na may ganitong kalakaran, may humihirit ng may kumokontrol sa mga proyekto, humihirit ng komisyon, no? As sa mga opisyales ng DepEd. At apparently, matagal lang tauhan. Ito nga si Densing ni Duterte, matanda. Ngayon, sabi nila, nanghihimasok ang Kongreso, ang Congress ang nakikialam sa budget. Ipinasa sa Kongreso Mario Joseph ang sisi. Sige, tuloy natin to. Pesos for, if I'm not mistaken, Tagbina National High School, and another 70 million pesos for Barubon National High School. But unfortunately, in fact, there was already a notice from DepEd to DPWH to conduct the biddings already. However, all of a sudden, the biddings were stopped because accordingly, the funds are not available. Ano po nangyari yun, Mr. Chair? Na nakalagay na nga doon sa National Expenditure Programs. Pagdating doon sa 2024, nawala yung budget. Ang nangyari po noon, Mr. Chair, sabi ko nga, meron na identify na 15.1 billion yung National Technical Working Group, which we adopted as is. Yun po ang present namin sa mga ating congressman. But Mr. Chair, it was already included in the NEP. Paano mawawala yun? Ang nangyari po, Mr. Chair, ganito. Nung paglabas po ng General Appropriations Bill, yung 19.7 naging 24.7 billion, pero yung 14.7 billion nagkaroon po ng Annex A. In other words, these are the projects identified by the various congressmen. So yung aming 15.1 nawala. So since nawala siya, ang una namin ginawa, yung lahat ng may malalaking allocation na 100 million pataas, yun ang una namin kinat para ma-allocate sa mga maliliit. So yung aming 15.1 at that time naging 5.8 billion na lamang, lumiit po ng husto. So Mr. Chair, in short, you took it upon yourself to cut the budget without notifying the congressmen. Sabi mo kanina, may mga identification mga congressmen. You took it upon yourself, being the head of the SIF, to cut the budgets of the different proposed school buildings. Ganun ba? That was because there's no more budget in the General Appropriations Bill. We had to cut for that everybody will also be allocated. So how did you decide, Mr. Chair, kung anong kapuputuloy, anong tatanggalin doon, anong bibigyan? Well, ang decision lang muna is patanggalin yung mga malalaki, which is yung mga 100 million pataas, 80 million taas. Because, Mr. Chair, as I already mentioned, the policy was really to go multi-story kasi wala na pong buildable space. Kaya medyo malalaki po yung ating building ngayon to maximize buildable space. So, yun po ang nauna. Yung mga 100 million pataas, 80 million pataas. Yung natira mga 50, 40 million na two-story, three-story. Tinanggal ninyo Yung multi-story, tinanggal ninyo dun sa district ko, Mr. Chair. Yun ang tinanggal ninyo. Well, and not only that, there was also a 200 million peso project in District 1 na tinanggal din ninyo. Hindi ako familiar in detail, pero I don't remember there's a 200 million school building in any school for that matter. You know what, Mr. Chair? I'll give you an explanation bakit ninyo tinanggal. Do you know a certain Mr. Greg Murillo? Yes, sir. Yes, sir. Kaibigan niya yun Sabi ko kanina, Mr. Chair, Densing. The 180 million pesos was already included in the National Expenditure Program. But upon bidding, it was recalled. Nawala. But prior to the bidding, this Mr. Greg Murillo, who's a close friend of Mr. Densing, called me. At itong sinabi niya, kamusta po kayo, Congressman? Sabi ko, mabuti naman. Congressman, meron po lang kayong budget na 170 million pesos 170 para sa district mo. O sabi ko, yun nga, naka-schedule na for bidding. In fact, binibidding na yata. Sir, pwede daw muna, mag-usap daw muna kayo ni Mr. Densing. Those exactly the Kasi nangyari doon, hinold ni Risked. Bakit? May kailangang pag-usapan. words of him, pwede tayo magharap-harap tayo. Baka naman pwede makipagkita ka kay Mr. Densing. And sabi ko, para saan? Alam mo na, may pag-uusapan kayo. Right there and then, I already knew anong pag-uusapan. Mr. Densing hihingi ng komisyon. So, I told Mr. Greg Murillo, whom you admitted is your good friend, sinabi ko doon kay Mr. Murillo, why will I give money to Mr. Densing when this has already been allocated in the National Expenditure Program? So, I did not entertain that anymore. And Mr. Chair, lo and behold, the funds did not come through. Kinancel yung bidding and then nawala na nga because I did not come across to the request meeting ng komisyon. And not only that, Mr. Densing, hindi lang akong biktima niyan. Marami pong mga... Okay, so the modus is this. Ina-identify yung project.
ng mga congressman. Kapag nalaman na yung project, ipapa-hold. Diba? Kasi kailangan siyang silencing daw na makausap muna. Ngayon, alam na ni Johnny Pimentel kung ano yung gagawin, kung ano yung dahilan ng pag-uusapan, mangungumisyon daw. Kung daw nagkakamali, 18% ang hinihiring pa komisyon ni Densing. Tapos, dahil hindi siya pumayag sa gustong mangyari nito, then yun pong na-reset o na-reschedule sana na bidding, tuluyan na hong nawala. So pag di ka nakapagbigay, hindi ka pumayag sa gusto nila, wala kang proyektong sinusuportahan mo na matutuloy sa mutahe. Ang lakas ng loob noon. Diyos ko, sa administrasyon ni PBBM, Diyos ko, talagang naniniwala ang mga to na weak ang ating presidente. Weak ang sistema. Ganon. Grabe. Ako, kung sabihin natin kung ako corrupt na tao, tapos yung dati kong amo, na confident akong sa kanyang leadership, na hindi ako magagalaw, tapos na-absorb ako sa sumunod na administrasyon, nakakabahan ako talaga, hindi ako sisiguraduhin ko, I will not bullshit. Dahil delikado, di ba? I will never underestimate the new administration. So, grabe. Congressmen, and for the record, I want to put it in record, maraming mga congressmen na nagsabi din sa akin that you approach them. In fact, there is one congressman in Visayas that you were asking for 18% commission these holdings. Kasi ikaw nga ang nagdidesisyon kung sinong bibigyan, sino ang tatanggalan. In fact, it is on record. You just said kanina na ikaw ang nagdidesisyon kung sinong tatanggalan, sinong bibigyan. Not only that, sometime last year or probably within this year, you met with some of the congressmen in Manila. I already talked to them. Humarap ka doon, may kasama ka pang contractor. Do you know a certain architect, Ralph Texon? Yes, sir. Yes. Yung po ang kasama mo nung humarap ka sa congressmen sa Manila. And just the same, you were implying, you were asking for a commission, hindi lang yun, sinabi mo pa na yung contractor mong gagawa, itong si Mr. Architect Ralph Texon. And that is the reason why, Mr. Chair, tinanggal si Mr. Dinsing sa DepEd. He did not resign. I knew from the very beginning that he will be taken out because there were already anomalies in the distribution and the allocation of school buildings program. In fact, Mr. Chair, nung pag-alis niya sa DepEd, may isa pang inipit na 34 million pesos sa Bislig Central Elementary School, which is in my district. Now, I will not mention any more than... Hindi siguro sukat akalain ni Densing na yung inipit nila na proyekto, yun, makakaharap niya yung congressman na may jurisdiction doon. Name, one official of the new administration sa DepEd called me. Anong sabi sa akin, Mr. Densing? Kung meron ka bang project na 34 million sa Bislig Central Elementary? Sabi ko meron. Nakabidding na. Hindi, ini-stop nga eh. Sir, ito, ilalabas na namin. Inipit ho ni Mr. Densing. And that is the reason why, Mr. Chair, this person was taken out of DepEd because of his anomalous practices in DepEd. Yun po ang katotohanan niyan. Nakiusap ka pa na ma-retain ka pero hindi na tinanggap ni Senator. Process-oriented raw siya. That's good for DepEd because you have been doing the rounds para ka nang nagbebenta ng isda. Inaalok mo sa lahat ng congressmen ang allocation ng school buildings asking for a commission. Mr. Chair, may I now respond? Yes, please. Well, first of all, it's blatant lie asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, Process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Wala akong nakausap. Yung sa Manila nyo, I was never with the architect Texon. Order, please. Thank you for 1 minute Mr. Chair. suspension Mr. Chair. declared by the chair. Actually, tinawag nga siya dyan na pathological. No, pathological liar.
Ito hong si Densing. Yan. So forward natin. Diba? Buti na lang yung Evidences 30 per million na hinold to niyan. prove that what I am natuloy. saying is true. That Mr. Ipimako Densing is a very corrupt person. He's a kalawag in the public service. He has been asking commissions for the release of funds for the school buildings. Ay papatunayan ko po yan sa next hearing. I'll gather more informations. Ito pa lang sasabihin ko sa iyo, Mr. Densing. Dapat wag ka nang bumalik sa Ito yung gobyerno. malutong. The government does not need your kind. You are a very corrupt person making your position to your advantage. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. September 30. Okay. So, yun na. Grabe ano? Iniipit, alam niyo yung mga project, yung allocation, i-allok niyo sa mga congressman, tapos merong meeting na hindi raw siya nakipag-meeting, wala raw siya nakausap, di ba? At patutunayan naman ni Johnny Pimentel, nakipag-meeting, bibit-bit ng contractor. Akala ko ba may bidding? Now, eto ho yan eh. Meron ho kasi sa government na tinatawag kong bidding-biddingan. And in my experience, estudyante pa ako bilang messenger, tapos sa isang kumpanya. So, maraming mga government agencies po ang kliyente namin. Bidding-biddingan ang ginagawa namin. So, meron kami contractor. So, meron yung boss ko, meron siyang mga kaibigan na kakompetensya. So, ang ginawa nila, parang sinindikato nila ang Pilipinas. Itong ahensya na to sa'yo. Itong ahensya na to, na ganito yung nature ng trabaho nila sa akin. Ganon. Kapag yung proyekto napunta ron sa isa, so kami magbibigay ng letterhead para magamit nila sa pegging bidding. Okay? So, kapag kami naman ang teritoryo naman namin, gagamitin ko lamang na i-prepare yung kanilang dokumento, yung pricing nila, tapos dadalhin ko sa opisina nila, kasi nga ako yung messenger, papipirmahan ko at iiwanan ko ng kopya. Tapos, pagdating na ho ng araw ng submission ng bidding, may mga representante sila. Kami meron din. Minsan nga, tauhan lang din namin. Napagbihisi ng maganda, magsasubmit ng bid. O kaya, pag araw ng bidding, pupunta rin doon. Para, kunwari, official representatives ng kumpanya. So, ganun po ang kalakaran dito sa Pilipinas. At mabuti ngayon ay nauungkat. Sana nga lamang po, hindi lamang po ito nabubuking. Dapat po ito ay magawan nila ng batas na matatakot itong mga lintik na mga korap na mga opisyalis ng gobyerno. Diba? In a point, pinagtitiwalaan ng presidente ng Pilipinas. Ang problema, eto. Diba? Pumasok sa gobyerno para pala base dito sa sa Quadcom. Actually hindi ito Quadcom eh. Ito ay Committee on Good Government. Yan. Okay, so iwan natin to.